For today's video nga pala ay 3:40 AM nga pala ako bumangon ng madaling araw. Nakakaamoy na naman tayo ng pag-asa. Pag-asang jackpot kita. Nakita ko na nga po pala ito ng alas 5 ng hapon. Medyo sukol pa lamang kaya ang sabi ko ay mamaya madaling araw ang pagbuka niyan. Sabi ng matatanda, kapag maagap may biyaya. Di nga pala natin inaasahan na makakakita pa rin tayo ng kabuti. Sabi ng kapitbahay ko ay, Toy, lipas na. Dadalhan ko sana kanina kaya lang baka mapahiya at saka baka humingi. Paboritong luto ko nga pala dito guys ay pinirito, kundi naman ay pais. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pais po ay ibinabalot sa dahon ng saging. Kung ikaw naman ay medyo social at ikaw ay may pagkanepo baby, edi bumili ka ng foil, aluminum foil, tapos doon may balot. Mas maganda niyan, lagyan mo na rin ng samya, sibuyas, bawang, konting asin, tsaka bitchin. Sa iba naman po ay sinasabawan nila ito, nilalagyan ng paasim na kalamansi. Tapos minsan po ay nilalagyan nila ng dahon ng sili o kaya talbos ng kamuting bagin. Basta ang paborito ko ditong luto ay prito. Ikaw, anong paborito mong luto? Comment ka lang. At dahil hindi umulan ngayong umaga ay sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Pagkatapos sa amin mag-almusal ay gumayak na rin ako papuntang bayan. Yung pambayad ko sa utang, ibibili ko pa ng gulong. Hindi lang pala brief ko yung butas kundi pati yung gulong ko sa unahan. Hindi bali yung brief na butas, hindi yung delikado. Kapag sumabog yan sa gitna ng daan, mapapasabi ka na lang, Kuya, natanggal ang kaluluwa ko sa takot. 30 nga lang ho pala yung takbo ko dyan at baka naman kita ay masabugan talaga. Ay mapapakamot ka talaga sa ulo kahit hindi makati. Dito ko nga lang ho pala yan dinala sa Barangay 3 dito sa Bayan ng Gasan. Lampas lamang po ng kaunti dito sa Barangay Matgasan dito sa may pagkalampasan tulay. 1,000 nga lang ho pala yung pera ko dito sa bulsa. Pambayad ko utang sana ito tapos pambili ng pagkain. Pero dahil may mata na yung gulong natin ay kailangan natin unahin muna bumili ng bago. Gusto ko sanang tumawad doon sa may-ari ng shop kaya lang ay baka sabihin sa akin ay ano ito, isda, natawaran. 600 plus nga ho pala yung binayaran ko dyan lahat kasama na yung labor. Wala lang, kwento ko lang. At pagkatapos nga ho palang may kabit yung gulong ay siniritan ko na rin ng kaunti at para naman pumugay-pugay yung motor. Kahit parang kural ng baboy yung daanan namin dito sa Miami ay makita ng mga tao naman minsan lang naman ay malinis. Kahit yung motor na lang ang pumugi, wag na yung driver. Dala na rin yun. At dahil maaga pa naman ay dumaan na rin tayo dito sa Barangay 2. Dito pa rin sa Bayan ng Gasan. Pagdaan ko po kasi kanina ay nakita kong hibas. At sabi ko medyo maaga pa naman kaya sabi ko sige, dadaan na rin ako at baka may makitang kung ano. Medyo matagal-tagal na nga rin po ako naglalakad-lakad sa hibasan yan. Pero wala akong makita. Tanging itong katanglaang na ito nakita ko tapos hindi pa kinakain. Kaya nagpa siya akong pakawalan na lamang ito at kawawa naman. Kapag mga hindi pa binlar sa akin ng pagkain o makakain ay hindi ko binabanatan. Baka dyan pa tayo madali. Nakakita na nga rin pala ako dito ng sea urchin. Sabi ko ay napakasarap nito. Napakalaki at napakataba tingnan nyo guys. Sabi ko ay kapag ito may mga kasamahan ay kukuhanin ko. Kaya pinatong ko muna dito sa bato at kapag ito tumaib ay maaabot ng tubig. At dahil matagal-tagal na rin ako naglalakad dyan guys at naghahanap-hanap ng kung ano mang makukuha ay wala talaga. Wala man lang kahit mga sisihi o katang o kung ano mang iba't ibang uri ng shell na makakain. At maya maya nga po ay nakakita uli ako ng sea urchin. Pangalawang sea urchin na ito na nakikita natin pero nagpasyon na rin ako hindi kuhanin kasi sabi sa akin ng kaibigan kong bata rito ay hindi pinakukuha rito ng kapitan niya. Kaya wala tayong magagawa kundi iwanan natin. So yun lang po guys, maraming salamat, love you.